nice. Salamat sa inyo. Salamat. Thank you, Erica. Thank you. It's a 4 yata. No, ay, nauna pang selfie ni Ada. Yes. Ayun na. Lu, kamusta na ngayon? Na back to hosting ka na? Oo, actually matagal din ako may huminto sa I Can See Your Voice. Tuloy-tuloy lang. At ito, kumbaga, this is something new, kaya ako na-excite talaga na, kumbaga, tagal ko nag-Minute to Win It, tagal ko nag-Deal or No Deal, tagal ko nag-I Can See Your Voice. So, iba-ibang pasok ka na, ay, ito, orig na orig sa atin to. Pero hindi ka dumating sa point Picture or daw muna parating sila, sa point na ay, saan? Picturean daw muna. Picture muna. Sorry. Okay, sige. Tuloy na. Okay. Picture down na sila. Tuloy muna. Okay, tuloy muna. Oh, pero hindi ka pa dumarating sa point na pinagsasawa mo na kasi parang puro hosting yung ginagawa mo. Like anything. Sabi ko nga, sa buhay, it's okay na mapagod. Kumbaga, pero ako, ang ginagawa ko na lang is, pag kunwari tuloy-tuloy yung schedule, walang tulog, kahit bago ka magkapamilya, okay lang i-acknowledge na pagod ka. Huminga ka lang na pagod ka. Pero at the same time, right after mo ihinga lang yun, you realize mo kagad na blessed ka sa ginagawa. So, kumbaga, okay lang. Akala ko pagod din naman talaga ako, pero na-realize ko na I'm still, living a dream para sa akin. I get to host for a living. Pero dumating sa point that sabi mo, ayaw mo nang lumabas kasi gusto mo mag-stay with your family. Totoo pala. As a father, di ba? Totoo pala yung excited kang umuwi. Grabe yung feeling na yun, nakating-kati ka. Tapos pag kunwari may konting lungkot, na pag uwi mo, tulog na si Peanut. Yung gusto mo siyang laruin, kunwari kahapon after taping. Pag uwi ko, I had parang 10 minutes kasi pinapatulog na. So kapag parang Peanut, sobrang saya ko, even just for 10 minutes, mayakap ko siya ng gising, tapos pinatulog na. But then again, diba, be a realist. Sabi ko nga, dati idealist ako, ngayon realist ako na, a man has to do what a man has to do. Are you a hands-on father? I would like to think. Pero syempre, may mga forte kasi na mas magaling talaga, o mas komportable, hindi mas magaling. Mas komportable talaga ang isang nanay doing a few things. Pero I make sure na as much as possible, every milestone ni Peanut, I'll be there. Isa pinaka-nakakalungkot, yung unang, roll? Yung unang roll ni Peanut, at saka yung unang crawl niya na solid. Sa phone ko lang nakita. Hindi mo nakita? Hindi ko nakita. Luis, so, hoping na more milestones mo witness ko. Ngayong nakita mo na kung gaano kasarap maging tatay, ayaw mo bang paspasan? Dagdagan na agad. Pahinga muna si Jessie. Pahinga muna. Pero pinag-uusapan na namin. Kung may konting timetable naman kaming naka-ready pag dumating na. We wanna enjoy Peanut din naman. I mean, for some families, ang gusto nila tuloy-tuloy na isang bagsakan, then rest. Iba, they prefer having, diba, intervals in between. Pero yung para sa akin is whenever Jessie's ready. Hindi naman kasi ako magdadala ng 9 months eh. Kumbaga siya talaga ang magdadala. So whenever she's ready, then mas mag-e-effort kami. Ilan bang idea kids niyo? Ang wish namin 3. Pero siguro, kasi we have a 12-year age difference. 42 ako, si Jessie 30. So mas may konting leeway siya dahil bagets pa. Pero siguro 2 is okay. Pero kung sakasakali man, it's God's plan na si Peanut lang ang ibigay sa amin. We're more than happy sa chicken. Kamusta si Ate being ang lola first? Ano niya rin? Ako, kinakabahan ako kay Mami. Sa atin lang to ha. Wala naman tao. Kikidnapin. Unang hawak niya kay Peanut, yung una siguro mga 2 months pa lang si Peanut, nanginginig. Nung inaabot sa kanya ni Jessie, sabi ni Mami, paano ko hawakan to? Paano? Parang hindi pa siya umahawak ng bata buong buhay niya. Saan ako galing? Duda ka, no? Sabi ko, mag-uusap tayo. Nanginginig siya eh. Teka. Swear, nasa vlog ni Jessie. Nanginginig siya. Parang ko hawakan to, Jessie. Teka, tama ba to? It's either di pa niya ako nakahawakan o nabagsak niya ako ng bata ako kaya ako nagganito. Baska pa di paniwala yung nabagsak ako kaya ako ganito. Luis, nakausap mo na ba si Jessie? Meron ba siyang balak to go back sa showbiz? Yes. Meron naman. And even right after Peanut, syempre a lot of, like, there are a lot of offers, pero they all understand naman na priority namin, first and foremost is Peanut. Siguro swerte lang kasi yung hosting, mas hawak mo yung oras mo ng konti. Pero she wants to get back to work at thankful kami dahil ang daming brands na nagtatanong na sa amin as a family. So sabi ko nga si Peanut medyo may mga nag-aantay na ng mga endorsements. So kumbaga yun yung part kahit pa paano ng back to work namin. And it's like
trivia, hindi mo trivia to, kwento ko lang. Na-miss ko kayo eh. Na-miss ko mga interviews natin. I really mean it from the bottom of my heart. Nag-motorcade kami one time for work. Kami ni Jessie, siguro mga last month yun. Yung mga tao ang sinisigaw, nasaan si Peanut? Nasaan si Peanut? Wala silang pakialam sa amin. Oo, si Peanut talaga. So kumbaga, it's part siguro kahit paano when Jessie gets back to work. Kumbaga, kahit si Peanut magkakaroon ng mga konting exposure na trabaho, if you will. Makikita mo ba mas Pinatol. Jessie siya or mas Luis sa attitude, the way, personality-wise? Pilya eh. Pilya siya eh. Siguro nakukuha niya yung pil pagka maloko ko. Pero yung lambing ni Jessie nandun talaga. Grabe. Tsaka yung favorite ko pagka umaga talaga, pag kunwari mas maaga ako nagising, papasok ako ng room niya, tapos sisigaw ako, Peanut! Haharap na yun, tapos bungis-ngis na, tatawa na yun, ibig sabihin nagpapabuhat na. So yung mga small things na I appreciate even more. Papalit ka ng diaper. Yes! It's not easy. It's not easy kasi ang pagkakaintindi ko sa ibang mga kaibigan ko na pag lalaki yung anak, medyo mas easy palitan ng diapers. Di ba? Siyempre, it's different. Pero parang wala, kailangan talaga matutunan eh. Di ba? Pero mas delicate talaga pagka babae ang anak sa pagpalit ng diapers. So Luis, handa ka na maging stage dad? Alam niyo, I'll cross the bridge when I get there, pero feeling ko nga magiging strict na stage dad ako. Feeling ko lang na, kunwari lang, ang endorsement, kunwari si Jessie tsaka si Peanut, pupunta pa rin ako, talaga magbabantay ako. Teka, baka napapagod na yung anak ko. As early as now ba, Luis, meron ka na mga pangarap para kay Peanut? Like, maging celebrity, I'll let her try anything and everything she wants. Kung gusto yung mag-artista agad, okay lang sa akin. Pero the moment she says na, papayo ko na, or gusto ko na mag-let's go, hindi ko siya ipipressure to do anything. But at least, kung masubukan niya, let's say, kunwari lang, mag-going pulilit, or when she's older, mag-try mag-hosting, by all means, para at least pag natulog siya sa gabi, kaya niya sabihin na, I tried it, it wasn't for me. As a showbiz, ano yung mga fears mo for her? Wow. Well, ngayon pa lang, kahit paano, her life will be an open book. My mom and dad, they tried their best na even if pagkapanganak ko pa lang nasa magazine cover na ako, they try their best to still keep me, a few steps away from the public light or diba? Parang ang fear ko lang is baka hindi niya agad maintindihan yung setup ng pamilya. Na parang, okay, bakit parang lahat ng ginagawa ko lumalabas sa news or yung mga... Wala siyang choice. Although, kami din naman naglalagay, diba, lang ng mga milestones sa buhay niya. Pero baka when she's older, dalawa lang yan. It's either she appreciates it or she chooses and talks to us not to do it. And kumbaga, kung saan siya happy, dun ako. It's too early to ask, no? Pero ikaw ba stricto kang father na pag nanandigo na kay Peanut? Hindi ba yun? Isa sa mga fear mo? Hindi. I mean, nagloloko ako na walang mangliligaw. I mean, ang sarap ibiro di ba? Na walang papasa sa anak ko. But at the same time, next milestone ko in life is pagka magkaroon naman ako in due time, in God's proper time, ng apo. Di ba? Yun lang yung fear ko. But like anything, ang gusto ko lang sa kanya, ang fear ko is lumaki siyang hindi maayos na tao. And I think for any parent, yun lang naman yun, na you would do anything. It's not about kung gaano ka komportable na buhay ang maibigay mo, kung ano man. Ang gusto mo lang yung anak mo, regardless, is mapalaki mong maayos na tao. Blessing talaga sa ibang tao. Pero tanggap na tanggap nyo ni Jessie na walang kamukha sa inyo, kundi kay Ate B talaga kumuha. Ilong ko si Peanut. Kung ano pa yung pinaka-sentro ng mukha, yung pa yung nakuha niya sa akin. Yung ilong, ika-claim ko na. Akin yun. Pero you will see, mata is all Jessie. Lalo na pag nakita ng malapitan, kung gaano ka brown. Nakuha niya yung Lebanese eyes. Jessie's half Lebanese. So nakuha niya. Pero at the same time, pag medyo papaatras, tapos you see na wavy yung buhok niya, parang mami kung ano yung nakikita ko Di mo rin may tatanggi na may similarities kay mommy. So para sa akin, it's a perfect mix. Ilong ko, the rest kay Jessie, pero may hints of momski. Siguro kalog na kalog yung paglaki. Parents na kayo. More patience. More patience. Ibang-iba ang dynamics ng relationship ng boyfriend-girlfriend. Ibang-iba ang dynamics ng mag-asawa lang. Ibang-iba ang dynamics na meron na kayong chikiting. Kumbaga, it happens na there's more conflict, there's more arguments. Mas madali yung magkakairitahan kayo because at that moment, baka mamaya hindi mo gusto yung ginagawa. Siya naman, okay lang, and vice versa. Ako may ginagawa, hindi ko kasi. So, you just learn to be more patient and doon talaga babagsakan niyo palagi is the respect and love for each other.
Luis, ano lang, no, parang, I don't know if you wanna answer it. Dumating sa point na nagkaroon ka ng problem before on your business. Kamusta ka na ngayon? You're vindicated. Well, I mean, I'm letting Yun ang everything answer fall into yun. place. I can't really go into details, pero I'm letting everything fall into place lang. Pero anong feeling na nabiktima ka rin ng tamang hinala? Lahat tayo at one point sa buhay natin. At one point, wala pa ako nakikilala na isang tao na tama lahat ng hinala nila. At kailangan talaga natin, in general, magkaroon ng tamang hinala because of everyone that we deal with day in and day out. Did you take it seriously? Like, iniyakan mo ba siya? Because I mean, just like it's a challenge. So I can't expound on it. Kasi kumbaga, just let everything play out the way it's supposed to. And after na maging vindicated ka, I'm ano sorry na to Janice, I can't really go into details on that. Sabi ko nga, it's still a step-by-step process. How's your relationship with your mga kasama mo naman sila? Sila Tony, na may kanya-kanya na kayong... Si Tony, matagal-tagal ko nang di nakakausap. Of course, busy sila mag-asawa with a lot of things and their new blessing. May bago silang blessing. Si Kathy, halos araw-araw, unfortunately, kausap ko. Siya yung pabigat sa buhay ko. Si Catherine yung angkla ng buhay ko. Feeling ko hindi ko nakilala si Alex. Siguro napakayaman ko na ngayon, masaya ang buhay ko. Pabigat siya. Pero I'm still really good friends with sina Nikki, si Ann, si Iya, Shaina. Isang barkada pa rin kami. Yun ang isang blessing sa industriya na everything is so come and go. Lalo na ang friendships. So we were able to retain. Mga ninang sila ni Peanut. How do you support Alex muna? Before nung nangyari sa kanya, di ba, na medyo nagkaroon din siya ng problem? Kailangan suportahan kasi malaki ang following niya. Para makadagdag sa views ko na rin. Pero nagbibigay ka ng advice kay Alex being What advice did you her give? best friend. We talk a lot talaga, kami ni Kathy. And despite what people see, hear, na asaran namin ng social media, she knows and I know na nandun kami para sa isa't isa. Given na yun, lahat ng mga pinag-uusapan namin. Masarap lang yung panoorin yung bangayan namin ng social media. Pero what people don't see is papaano talaga kami mag-ate-kuya. Kasi hindi yung pinagsisilosan ni Jessie tsaka ni Mikey. Hindi ko maisip na pinagsilosa nila ang isa't isa. Sorry po, last question na po. Sorry. Luis, sabi mo kanina yung adjustments na yung ikinasal kayo at yung may baby na. Yung love, kumusta? Love will always be there. Love will always evolve. I firmly believe in courtship na kahit na kumbaga ang tagal-tagal nyo na, mag-evolve pa rin yan from romantic to magiging companionship na rin yan at lahat-lahat. Like for example, kung na-follow niyo si Jessie on social media a few days ago, I sent her flowers. Sila ni Peanut actually. So kumbaga, the love, pwede maging constant lang yan. But it's up to Jessie and I na to spice it up, how to add a few things here and there. Praning ka kayang daddy. Yes. Yung parang bawal madapa, bawal magasgasan, makagat ng lamok. Magasgasan, okay lang. Kasi syempre yung age ko, tayo yung edad na umiinom ng hose eh. Di ba? Ngayon kasi yung mga bata ngayon, di ba? Mga tubig na lang. Kailangan. Tayo sa hose lang, pag puro kalawang pa. Tapos inom lang. Tapos pinutin mo lang yung dulo, di ba? Antay mo lang. Tapos inom ka ulit na di ba? So, but it's more of medyo nakatrigger ng konti. Yung pandemic, lahat. Mas kinakatakutan ko yun. Instead na yung matuto siya sa pagdapa, masugatan, lahat. Kasama na yun ang pagiging bata. Thank you po. Invite them na lang. Yes. From Robbie from Atrasabante. Yes. Susunod ba agad si Peanut? Yun ang pinaplano natin, pero pinakamaganda, ikaw tatanong ko. Pang trivia lang. Yes. Anong pinaka-favorite mong moment with Peanut? Every time she laughs. Walang tatalo na marinig mo ang genuine laugh ng anak mo. Yung talagang, yung pinapost kong tawa niya, for me, that is walang katumbas na pera, walang katumbas na kahit ano. Thank you po. Thank you. Sarah. Picture na, pa-picture.